Okay? Meron tayong panonoodin po sa YouTube. Ito live. Okay, ito. Pangalan po nito Diyan sa Quezon City Vlogcaster Armandin. ibinalik na si Undersecretary and Chief of Staff ni Sara Duterte na si Sulweta Lopez sa Veterans Memorial Hospital na isang public hospital at inalis na siya doon sa hospital, sa class na hospital. In fact, the most expensive hospital in the country na ang St. Luke's Hospital. Na yan rin ang hospital, dyan din na operate ng puso si Bat. Siyempre, class talaga yan, talagang world class. So inalis yan sana kasi siyempre spoiled. Siyempre, kung marami kang confidential funds, afford mo masyado. Ito pong si Bat Vlogcaster Armandin. Ang title nito, Sara Bato Marcoleta hindi nakaporma kay General Nick Torre. Yung General Nick Torre, ito po yung namuno para malambat si Kibuloy sa kanyang kingdom sa Davao. Ngayon siya po ngayon na nilagay ni PBBM na CIDG chief. Yan. Ito live ito. Yung nangyayari kanina po sa ospital na yung mga kaninang umaga po, mga napapanood ko, ang tapang ni Sara eh. Akala mo kung sino siya, umasta. Kung mga pagano siya sa mga pulis. Ngayon, siguro pinadala po ng gobyerno itong si General Nick Torre. Ayan, nanahimik silang lahat. Ayan, panoorin natin yung live ni nakalagay dito, started 2 minutes ago. Live yan 2 minutes ago. Ayan, si Vlogcaster Armandi. Nakikiano lang tayo sa kanya. Yan, panoorin natin muli. Yung mamaniin mo lang yung mataas na bills dyan sa St. Luke's Hospital. Pero sabi ng gobyerno ni President Bongbong Marcos, hindi pwede yan. Hindi, detainee ka na nga, ikaw pa namimili kung saan ka i-hospital. Hospital arrest na nga, gusto mo pa St. Luke's. At wala naman nakita na talagang serious na sakit. Wala naman nakita cancer, wala naman nakita heart condition, irregular heartbeat. Yun lang, tama lang si Sara na meron lang siya palpitation, meron na siya panic attack naman, o anxiety attack na normal naman sa lahat. Kahit si Bat, minsan nagkaka-anxiety attack tayo. Pero ang kwad ko lang dyan, ang advice ko lang dito kay Undersecretary Lopez, you know what is the cure for panic attack or anxiety attack? Tell the truth. The truth will set you free. Sabihin mo lang lahat ng katotohanan. Unless meron ka lang panic attack pero magaling ka rin sa drama. Kasi si Sara Duterte na mismo dinescribe yung performance ng tatay niya sa Kongreso na acting lang. Kaya pasok daw, winner daw ng Best Acting Award. So ganyan yung ginagawa nila Sara ngayon para nga ma-kickstart itong people power or para nga magkakaroon ng mitya itong panibagong people power or people power the third, people power 3. At mamaya may update ako sa inyo dyan sa people power na yan. So, mukhang acting lang talaga ang ginagawa nila at ipapakita ko sa inyo, ang namuno sa pagbalik ni Sara ni Sulweta Lopez from the very high class and very comfortable
Oras lang pala siya dyan sa St. Luke's. Sabi ng mga doktor ng St. Luke's, ma'am, wala na kayo sakit, ma'am. Hindi, invento na lang kayo ng sakit. Hindi pwede, ma'am. Kasi ang St. Luke's pinapatagbo ata ito ng either Lutheran or Methodist Church. Hindi ko lang sure. Basta, or Baptist, mga Baptist Protestant church, you know. So, although mahal. Kasi meron naman sila all over the world. Ganun rin, mahal. So, sabi ng mga doktor dyan, ma'am, hindi pwede yan, magagalit sa amin si Lord. Di ba sabi ng tatay nyo, stupid God? So hindi kami pwede makipagkuntsaba, ma'am, sa mga tao na hindi naniwala sa Diyos. Kaya yun, kick out sila sa St. Luke's. Ngayon, ibabalik na sa veterans. At dyan naman, sa veteran. So, ang tinutukoy po ni Vlogcaster Arman din na stupid God. Ang nagsabi pong stupid God ay wala po si iba kundi si dating Pangulong Duterte ng Davao City, na kaibigan naman na sanggandikit ni Apollo Kibuloy, na ngayon ay nakakulong. Siya po yung nagsabi, napanood ko rin yan, nasabi na sa Diyos, stupid God. Kita niyo po, anong tawag niya sa Diyos? Stupid daw. Walang respeto sa Diyos. Kaya pati anak, ayan, pati anak, walang respeto sa gobyerno. Diba? Itong Lopez po tinutukoy dito, yung Chief of Staff ni BP Sara, ayaw niyang sabihin ng totoo. Napanood ko po sa Quad Committee ng Kongreso yan. Si Kongresista Franz Castro, siya po ang nagsabing contempt yan. Kaya nakulong po ito. Kinulong nila sa loob ng Kongreso. Nagmamadaling nagpunta si Sara doon, sinamahan. Ngayon pinagbawalan siya, nag-stay si Sara doon sa opisina ng kanyang kapatid na si Pulong, kongresista ng Davao. Pero pinagsabihan siya, ilipat na lang sa correctional yan. Kasi nga po, sabi ni Congressman Joel Chua ng District 3 ng Manila, siya po ang head ng committee, buong kongreso na yan, babantayan namin. Risky, sabi niya, kasi nandyan yung vice presidente. Kaya yun, dadalhin po sa Mandaluyong, Correctional for the Women. Ngayon, kaya po yung sinasabi nitong si Dean, ni broadcaster, na drama-drama lang. Kunwari may sakit yung pala. Pinadala nila, kaninang umaga yan din. Mga sinasabi ko, napanood ko. Nagkaroon ng commotion mula sa hospital, gobyerno ng hospital, pinalipat doon sa mahal na hospital, yung pala wala palang sakit. Kaya ngayon, sabi nga ni broadcaster din, is 1 hour lang. Ngayon, ang ginawa ng gobyerno po yun, pinadala si Torre, General Torre. Matigas po yan. Wala silang magawa. Ayan, tignan natin yung video. Kung umubra si Sara, si Bato, si Marcoleta. Ayan. Play natin ulit. Dahil kontrolado yan ng gobyerno, hindi rin sila makakaporma dyan. Kwan pala, Lutheran. Thank you, Kas. Sabi niya, neck brace daw. Thank you, Kas. Lutheran pala, Lutheran Church. Thank you. Ngayon, alam ko na. Okay. So, ipakita ko sa inyo, todo drama. Akala mo kung umiyak, kung magulgul sa girlfriend niya, sabi ni Montulfo, halata na talaga, parang very close sila. Nakayakap ka pa siya kay Sara. Kung humagulgul, akala mo, ibinalita na sa kanya ng doktor, Miss Lopez, you have cancer. Akala mo, ganun na. O Miss Lopez, you need a heart operation. O kaya akala mo, itatransfer na siya sa Bilibid Prison. Samantala, ibabalik naman siya sa Veteran Hospital, another hospital. Dapat nga, diretso na yan sa correctional, sa Women's Correctional sa Mandaluyong. O kaya, kung mental problem, dyan na sa
Mandaluyong Mental Hospital. Pero grabe, ang galing ng drama. Ang maganda lang, lahat silang tatlong ugok. Si Bato de la Rosa na pumunta na dyan, si Marcoleta na pumunta na dyan, at si Sara nandyan, hindi sila nakaporma. Kay hero ng bayan, Brigadier General Nicolas Torre. Isipin nyo, si President Marcos, Yang tinutukoy niya po si Marcoleta, congressman yun nasa party list. Isang Iglesia ni Cristo. Yan. Nagtataka ako sa Iglesia ni Cristo Ito batas ito sa kanila. Sino man miyembro sa kanila, hindi pwedeng sumali sa politika. Pero bakit si Marcoleta ng isang Iglesia ni Cristo nakakatakbo siya sa politika? Nakapagtataka Batas ng Iglesia ni Cristo kay Yumao Felix Manalo, sino mang miyembro bawal pumasok sa politika. Pero siya, bukod tanging siya, ano siya? Parang special, di ba? Yung batas ng ISC, nalalabag niya. Yan. Yung sinasabi si Marcoleta po yun, ISC member po yun. Okay? Para sa inyo lang kahalaman. Okay? Tuloy natin ang sinasabi ni Vlogcaster Armandin. Ano po? Yan. malaki talaga ang tiwala kay Nick Torre. At siguro alam nila, kung makita ni Bato si Nick Torre, iihi na si Bato. Kahit 4-star general si Bato, iihi na yan sa pantalon. Kasi alam niya na ito ang tao hinaras nila sa arrest ni Apollo Kibuloy, pero proven right at hindi natinag sa kanya, hindi bumigay, hindi umiyak, hindi nagwala sa Senate hearing. Si Benar Abalos, napikon na Pero itong si Nick Abalos, relax lang. Kaya kahit hindi siya ang National Capital Region Police Chief, siya ang pinadalhan ni President Bongbong Marcos para i-transfer si Lopez from the high class St. Luke's Hospital to the Veterans Hospital ng Masa. So o ng mga veterans, So hindi sila nakaporma kay Nick. Siguro presensya lang ni Nick, nanginginig na, pati si Marcoleta nanginginig na, nagdadasal na sa mga Manalo. So eto na. So kaya kahit pumalag sila, pero wala sila nagawa kay Nick Torre. So ito na yung transfer video, and we thank at TV5 or Rappler for this video. I-play na natin. No? Maganda para makita nyo yung drama acting award ni Lopez. Ito po si Torre. Ito. General Torre na CIDG. Si Nick Torre mismo, transfer lang si Nick Torre pa. Sa CIDG na yan, dapat National Police Regional Director. hindi CIDG Chief. Pero alam ni President Marcos hindi makaporma kay Torre. Tiga ito. Si Bato. Yan, Bato. Ayan, si Bato.
Si Bato, parang umiihi na sa pantalon na nakatingin lang kay Nick Torre. Parang nanginginig na. Hindi nakaporma yung Bato. Naging lumambot yung Bato kay Nick Torre. Ayan, Bato yan, si Bato. Ito yung Lopez. Yung Ayan na, naka-wheelchair. lalabas na yung Yan. Pamas. Best Actress Award. Tingnan mo, andyan siya, oh. Akala mo, dadalhin na siya sa Muntinlupa. O, ayun, o, paiyak-iyak, oh. Parang bata. Ito po si Lopez. Ayaw magsalita ng katotohanan sa Quad Committee ng Kongreso. Parang bata, eh. Meron ba matanda na ganyan? Sobra naman acting yan. O baka may inaamoy siya kay Sarah. Namimiss ko na yung amoy mo, mami. Sweetheart. Acting talaga. Baka sa Kongreso sa Monday, ganyan rin. Akala mo, dali na siya sa Silya Electric. Kung mag-acting, kung susunugin, ipapatay ka na sa Silya Electrica. Dadaling ka lang sa ospital eh. Sa Veterans Hospital from the St. Luke's Hospital to Veterans Hospital. Akala mo, dadalhin na siya sa Bilibid. Bigyan ng jacket yan. Ng jacket galing sa mental hospital. Considering that as requested, attorneys are right now to examine the depositions and collect Kulang si Torre habang binabasa yung sulat. Natatawa lang ako dito. My goodness, ang dapat dyan si PNP Chief Marbil. Sana si Marbil? Or dapat dyan si under Quezon City yan, dapat dyan Quezon City Regional Quezon City Police Director o kaya na National Capital Regional Director Chief na pupunta dyan. Kasi under sa area niya, NCR. Pero of all people, yung CIDG chief pa, pinadala nila. Kasi naman, ibang dating ni General Torre. Isang tingin parang ni Bato sa kanya, naihi na si Bato. Ha? We're directed to follow up the veterans, the medical center, City. Ma'am, si VP, and anybody of your choice. May text tayo kami kay Senator Luna. Ma'am, sabi niya sa LD, niya, Kasi nagsabi niyo tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa corrector dyan. Mental na yan. Mental na yan. Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torres, as verbally agreed upon, as for Veterans Memorial Hospital, shall guide me in respect of directed to transfer her. Please apply all security measures necessary to ensure her safety. Further, please allow better access of personal data during her confinement. The attorney will also be afforded full visiting rights of the following people: Senator Beto de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed as well as hospital policies on visitation practices. For strict compliance, for strict and immediate compliance, signed SND yung assured yun. So, galing yung order kay John Pic. Sinabi pa pwede siya pumili ng doktor na gusto niya para mag-attend sa kanya. Gusto niya pa nurses na pinili niya, pwede mag-attend sa kanya.
Gusto nyo pa janitor, pumili siya, pwede mag-attend sa kanya. Kung gusto niya maganda, pinakamagandang janitor dyan at pinakamagandang nurse. Wag naman magandang nurse. Baka magselo si Sarah. Naman, medyo katantaman lang na nurse na baka mahilig rin siya sa maganda. So pwede rin. Wag lang masyado maganda kasi baka mag-away, mag-LQ na sila ni Sarah. So pwede rin bumisita si Bato para for re-election purposes. In 8 of re-election, si Marcoleta andyan na, nanggagampanya. Akala niya pagpunta niya dyan, may isang milyon na mga tao na pakaway-kaway pa siya. Yay, si Marcoleta andito na. Wala, nung dumating siya, 100 na langaw lang ang nakaantay sa kanya. Plus mga 10 mga vloggers na bayaran. Wala talaga. Ito ang mga ito. Wala talaga. Nganga na people power man. So, ang order ay galing mismo sa Interior Secretary and Local Government. Oy, salamat kay Mark Lopez na nagpadala ng suporta sa VAT team na cancel ang day off ngayon. Just to cover this unfolding drama until Monday. But thank you for your updates during these trying times of our country. Your integrity is beyond reproach. Going back to your Inquirer days, you remind me of June Cately and Radio Bandido. Thank you, pero iba naman, legend yun. Idol natin yun, Mark Lopez. Pero thank you very much for the kind words and the support to the VAT team. Really appreciate it. And also ito naman, So, yun po ay live yun. Live. Alam niyo po, yung attorney Zuleika Lopez is tao pa po ni Sara yan sa Davao nang siya po ay mayor. Ngayon, mukhang mayroong nagbunyag si Tulfo, Simon Tulfo. Kanina napanood ko yung sinasabi ni Dean, si broadcaster din, na si Sara daw at saka si may relasyon. Sabi kanina napanood ko. Yan. Ngayon, alam niyo po, ewan ko, ano bang klaseng nangyayari sa Pilipinas. Kaninang umaga, yun nga po sinasabi ko, ang dami pong ginagawa ni BP Sara. Ewan ko, nakakaintindi ba sila ng batas? Wala po silang galang sa Kongreso. Pinatawag siya, ayaw niya naman mag-underhoot. Ayaw niya. Kasi pag nag-underhoot ka sa Kongreso, lahat ng sasabihin mo ay gagamitin laban sa iyo kapag ikaw ay isang nagsisinungaling na bisita. Yan ang nangyari po dyan. Attorney Zuleika Lopez ng Davao. Ang alam ko, sabi niya, may 10 taon na daw siya sa gobyerno. Mula siya sa Davao, staff ni Sara hanggang ngayon. Chief of staff niya. Nga lang, yun nga, nangyari. Wala pala siyang sakit. Niloloko nila ang tao. Buti na lang, yung Sitlox hindi pumayag na gumawa sila ng drama. Kaya, ibabalik sa ospital ng gobyerno, doon umiyak siya. Sabi niya, ayaw ko, sabi niya. Nasa video, nakita nyo? Ayaw niya raw sa ospital ng gobyerno. Saan siya nagtatrabaho? Sa gobyerno Saan nagtatrabaho si Sara? Sa gobyerno. Pagkatapos ayaw niya yung ospital ng gobyerno, gusto niya? Ala. Hindi ka kasi nagsasabi ng totoo, Attorney Lopez. Ang dami mong, ang tanong lang, yes or no lang. Nagpapaliwanag ka. Hindi kailangan ng paliwanag. Ang kailangan, sagot lang, yes or no. Naturingan kang abogado, pero sa aking opinion, habang napapanood kita, naglulubid ka ng kasinungalingan.
Hindi ganun dapat. Abogado ka eh. Dapat ang abogado gusto, totoo. Pero siya, okay, anong sabi ni Jesus sa Biblia? Ang hawak ko pong Biblia ay Bible, manipis lang. Oh, ang bagong tipan ng Panginoong at tagapagligtas na si Jesucristo. Babasahin natin na sinabi ng ating Panginoong Yesus sa 1, which is yun din po sinabi ni Bat kanina. Ito. Yan, Biblia ng hawak ko, 8:32 ng 1. Anong sabi ni Jesus? At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yan. Kung siya ba, totoo siyang makabayan. Halimbawa, makabayan ka. Kasi ang tanong lang po yung mga pera natin eh. 152 million na nauubos sa 11 araw lamang. Isipin niyo po yun. 152 million. Pagkatapos, sinulatan nila yung COA na, sabi niya, pinakikiusapan na hindi. Pag sinulatan mo, inuutusan mo. Anong utos nila sa COA? Ni Sara. Itong abogado niya, si Lopez at saka yung isa. Huwag niyong bigyan ng kopya ang Quad Committee ng Kongreso. Nakakuha po si Congressman Franz Castro ng kopya. Ayun, doon siya nadali. Yun ang binasa nila. Sabi nga ni yung isang kongresistong lalaki, si, ano ba yun, yung mataba, David yata yung nakikita kong pangalan. Hindi mo ba binabasa ito? Pinipirmahan mo? Ang turo pala sa law school, bago mo pirmahan, basahin mo. Oh, parang ganon. Parang ni-review siya ng congressman. Di ba dapat bago mo pirmahan, babasahin mo? Yung pala, yung sulat na yon, paghuhutos na huwag maki-cooperate ang COA. Ang COA ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng gobyerno. Hindi naman presidente si Sara, vice president lang. Ini-influensya niya sa akin tingin na huwag silang magipag-cooperate sa Quad Committee. Problema, hindi nasaway ang COA. Nakakuha ng kopya si Franz Castro, kongresista, sa COA. Ibig sabihin, hindi nakinig ang COA kay Sara. Ayun, yun ang rason bakit pinakulong yan. Yung kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez ng Davao. Ayun. Ganon po yung kwento. Kaya ngayon, ang sabi, kanina, sabi ni Congressman Chua ng Quad Committee ng 3rd District ng Manila, kung wala lang siyang rason, walang sakit, diretso na yan sa correctional. Kaya sigurado, mako-correctional yun. Kasi ang susunod na meeting ng Quad Committee sa Monday pa. Sabado ngayon. Bukas Linggo. Siyempre po, alin po ba masusunod? Ang batas. Tayo mga tao, under tayo ng batas ng Pilipinas. Kung ano yung sinasabi ng konstitusyon, ng mga batas ng bawat departamento ng gobyerno, dapat tayong mga tao magpailalim sa batas. Sabi nga po ng dating Mayor Alfredo Lim, dating Senador Alfredo Lim, no one is above the law. Kahit presidente ka, hindi ka pwedeng umubra sa batas. Kanya lang, may mga nagiging presidente na abusado, walang respeto sa batas. At ang nakita ko walang respeto ay ang Duterte administration. Lahat in-overpower niya.
Kaya sa panahon niya, nagawa niya lahat ng gusto niya. Sa panahon naman ni BBM ngayon, kumikilos ng makapangyarihan ng Diyos. Lahat ng kanyang bao, ayan, lumilitaw na. Nalalaman na ng taong bayan kung sino ang mga Duterte sa Pilipinas ng Davao na kaibigan ng Peking Cristo na si, anong pangalan no? Ibuloy. Yung naghihimas ng bakal. Ganyan talaga. Ako hindi ako naniniwala sa karma. Pero, ang sabi ng iba dyan, ayan na, dumating na si Mr. Karma. Ano po? Hindi po tayo galit dyan. Atin lang ipinakikita ang katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, yung katotohanan ng magpapalaya sa iyo. Kaya kung ako sa inyo po, imbis na magalit kayo, ipagdasal nyo sila na sana magsalita na sila ng katotohanan. Especially Sara. Ayaw niyang pumunta sa Quad Committee, ayaw niyang magote. Oh, sabi ng Kongreso, ba't namin siya tatanungin? Ayaw niyang magote. Saka nakita niyo, napanood yun, yung mga kabastusan niya. Dadalo siya, nakatayo lahat siya, hindi, nakagano siya. Akala mo kung sino? Oh, napanood ko rin yun. Kabastusan. Walang respeto sa institusyon ng gobyerno. Pagkatapos, naghahangad pa ng maging presidente. Anong klaseng presidente? Kung yung mga institusyon nga, hindi niya ginagalang. Lalo na pag naupo, parang tatay niya. Hindi niya rin igagalang ang bawat institusyon. Kung ano yung gusto niya, yun ang gusto niyang gawin. Kagaya ng kanyang ama. Kaya anong nangyari? Lumilitaw na po ang kabulukan ng mga Duterte sa panahon ni PBBM. Ang problema lang kay PBBM, alam niyo po, sabi nila, mabait lang eh. Mabait lang. Bakit? Tawagin ba namang bangag eh, ni Duterte? Meron tayong pangulong bangag, adik. Pero kung iba yon, walang respeto sa nakaupong sitting president. Tawagin bangag, adik. Tapos gumawa pa sila ng drama. Yung pala, peke. Peke. Di ba? Pinakita rin sa telebisyon. Peking bangag ang ginawa nila. Oh, sinong napaya? Di sila. Ngayon. Ayan. Kung ano ang tapang nila noon, matagal pa si Marcos sa upuan. May 4 siya natitirang taon pa. 4 na taon pa nilang pagtitiisan si Bongbong Marcos ng Ilocos. Ngayon kayo wala. Wala na silang magagawa niyan. Bakit? Kung sino nakaupo sa Malacanang, siya lang ang kumukumpas at hindi ka na pwedeng kumumpas. Si Duterte, akala mo sino siya? Ano sabi niya sa Kongreso? Makinig kayo sa akin. Ano sabi ng congressman? Hindi ka na presidente. makinig. Hindi ka na presidente. I-schooling mo pa yung mga kongresista. Kaya yung isa congressman, si si Mr. Contem, ang tapang naglolo ka na lang tayo. Si congressman, ano bang pangalan niya? Yung matapang, yung lalaki. Yung Mr. Contem. Sige, hanggang dito na lang, napapahaba. Napakasarap kasi kung, alam nyo, magkaiba siguro tayo ng opinion. Ano po? Ako, nagbabase ako sa Biblia at saka sa pangyayari. Ganon ako. Kinukuha ko yung Biblia. Tsaka yung mga nakikita ko sa paligid. Sige, ito po si Brother Manny, ang inyong kaibigan kay Jesus. Hanggang dito na lamang po, Vlogcaster, Arman, Din. Ginamit ko lang kasi nakita kita, naka-live ka Ikaw gusto mo rin makita ng tao. Ako rin gusto kong makita kaya nakikiram ako sa iyo ng ng live video mo vlogger.
Arman din. God bless us all po. Bye-bye.